Kung pasarapan ng lechon manok ang pag-uusapan, hindi mo raw mapapaikot ang mga tiga-barangay Real dito sa Calamba, sa Laguna. Ang paborito kasi nilang lechon manok, literal na pasok sa banga. Sa halip kasi na pinapaikot-ikot ito sa baga, iniihaw nila ito sa loob ng malaking banga. Kaya ang tawag nila rito, lechon sa banga. Kung walang tiyaga, walang masarap na pagkain. Katulad ng inihaw na manok ng Laguna na iniluluto sa parang banga. Sa Bulacan naman, mga pagkaing inilulubog muna sa lupa. Ang lechon sa banga, ideya ng mag-asawang Fernando at Cynthia. Nung nagbabangahan na kami, doon na namin nalaman, mas masarap, mas smoky. Ang style nilang ito ng paglilitsyon, hango raw sa kinagisnan ni Fernando na paraan ng pagluluto sa Bicol. Doon po namin iniimbak yung drinking water namin kasi meron siyang cooling effect. Very Asian kasi yung paggamit ng mga banga na yan. During the ancient times, sila gumagamit na ng mga luwad, ginagawang mga sisidlan ng pagkain at gayon na rin sa kanilang mga pagluluto. Ang gamit nilang banga dahil malaki, pinasadya pa. Nag-trial and error din muna sila para ma-perfect ang kanilang lechon manok. Hanggang na-master na nila ito. Ang mga ipinamalengkeng manok ni Fernando, i-marinate muna ni Cynthia sa kanilang special sauce na sikreto raw syempre ang timpla para hindi magaya. Sa pagmamarinate, matagal. Kasi madami kang gagawin eh. Mga 7 hours. Sunod itong nilagyan ng tanglad, kinabitan ng hook, at saka isa-isang isinabit sa bunganga ng banga na merong nagbabagang uling sa loob. Dapat kasi equal yung distances niya para yung flow ng hangin ay lahat may ikutan. Iihawin ang mga ito sa loob ng 1 oras. Para hindi masunog ang manok, kailangan daw i-check ito kada 15 minuto. Once na matanggal yan doon, ang hirap pong sambutin kasi impyerno yung nasa loob ng banga eh. Masisira na yon. Luto na yung ating lechong manok sa banga. Hahanguin ko na. Ang lechon sa banga, 360 pesos kada isang buong manok. Yung chicken po malambot, masarap po siya. Tamang-tama lang po yung timpla. Yung lasa niya, sobrang malinam na. Feeling ko ninuot yung lasa kasi nakakulong siya sa banga. Dito naman sa Malolos, Bulacan, may tradisyonal na putahe raw na tila nababaon na sa limot. Ang kung kanilang tawagin, lumlum. Na ang proseso, literal namang ibinabaon sa lupa. Ang pangunahing sahog sa lumlum, bangus. Pero hindi lang basta bangus. Kailangan yun daw patay na. Mientras na namatay, kumukunat yan eh. Oh, okay na tong maging lumlum. May mga pagkakataon kasi na may yung mga bangos ay nagbigla na lamang naglulutangan kasi nawawalan sila ng oxygen. Ginagawa nila itong lumlum to preserve the food. Paraan daw ito noon ng mga matatanda para ang mga bangus na nadali ng fish kill na hindi na pwedeng ibenta, mapakinabangan pa rin. Sumasarap ang lasa niya. Hindi katulad nung talaga na sariwa. Ang tanong, ligtas naman kaya itong kainin? Pwede itong may karoon ng mga dangerous or pathogenic microorganism. Hanggat maaari, lutuin natin agad. It could be killed through thorough cooking. Pagka wala ng fish kill, ang ginagawa namin, huhuli ng sariwa, binabaon sa putik. Isa pa rin daw sa nagpapasustansya yan, sa bangus. Una munang naghukay si Mang Lauro ng lupang may lalim na 5 pulgada. Sunod ditong ibinaon ang bangus at saka tinakpan ng putik. Pag kinuha mo ng umaga, kunin mo ng hapon. Malamig yung mga putik sa lupa. Pwede rin to keep it cold compared to the room temperature. But we have to be careful din also kasi baka merong mga parasite naman dun sa lupa. Hugasang mabuti. Ang paborito niyang luto sa lumlum, sinukaan. Nakakatulong din daw kasi ang suka para matanggal ang amoy at lansa ng bangus.
Masarap, tamang asim at saka alat. Di po malangsa. Sa pulutan to mga pangkaraniwan eh. Ulam sa umagahan, sa tanghalian, sa haputan. Yung iba nga pinapapak pa yan eh. Dahil masarap ang lasa eh. Walang nagreklamo na sumakit ang tiyan ko. Basta maririnig mo lang, lumlum, masarap yan. Sana itong lumlum eh, huwag mawala sa mga kabataan. Sa mga bibisita naman dyan sa Baguio City, ang paboritong pampasalubong, panghimagas na nasa loob ng shell ng puno na kung tawagin, bitaog. Para ito makain, kailangan munang sundutin. At dahil kakulay ng dumi natin sa ilong, ang tawag tuloy dito, sundot kulangot. Ang jam na gamit dito, ginagawa dito sa Herona sa Tarlac. Ipinapalaman sa tinapay. O hindi kaya ginagawang candy. Ang tawag dito, inuyat. Ang pamilya ni Adelaida, halos 4 na dekada nang gumagawa at nagbebenta ng inuyat. Sinimulan daw ito ng kanilang ina na si Nanay Piling na 85 anyos na ngayon. Nung bata pa kami, ganyan na talaga yung paghahanap buhay ni nanay. Hindi pa siyang may-ari noon. Kumukuha lang siya sa iba-ibang baryo. Tiyagaan ang paggawa ng inuyat. Ang mga tubo inilalagay sa makina para makuha ang katas nito. Ang mga nakolektang katas ng tubo iniluto sa kabyawan. Ang kanilang panggatong, yun ding mga natuyong tubo. Pinakuluan ang katas ng tubo. Makalipas ang halos 3 oras, lalabas na ang molasses o yung katas ng tubo na naging malapot ng asukal. Inilagay sa isa pang kawa, sinala at pinalamig bago isinalin sa lata o bote. Walang kupas talaga sir, ang sundot kulangot. Sa paggawa ng inuyat ng kanilang Nanay Piling, natikman daw nila ang tamis ng tagumpay dahil daw kasi sa inuyat nakapagtapos silang 4 na magkakapatid. Ingatan namin ang tradisyon ng paggawa ng inuyat. Sa panahong instant na ang halos lahat ng pagkain, iba pa rin syempre ang sarap ng mga putahing ang paghahanda mas pinaghihirapan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.